Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Entoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Sa buhay ng isang tao, hindi may iwasan ang may mainggit, lalo na kung umaangat ka sa isang larangan. Paminsan pa, kapwa mo na mismo ang maghihila sa iyo paibaba o siyang gagawa ng paraan para bumagsak. Ito ang napatunayan ng ating tagapagpadala. Nagmula sa angkan ng mga antingero, maagang namulat sa mga bagay na may kinalaman sa lihim na karunungan. Dahil ang ama at tiyuhin nito, aktibong mga manggagamot. Madalas dumadayo ang mga ito sa malalayong probinsya upang mangalap ng mga bagong gamit. Sa edad na 12, palagi itong sumasama sa pangangalap hanggang sa pagkalooban din siya ng sariling agimat at nagsimula na din ang pagdedebosyon. Kahit papano may nauunawaan din ito sa mundong pinasok at isa sa mga naging katuwang at guro ang tiyuhing si Ariel. Medyo malayo-layo ang pupuntahan natin ngayon. Sigurado ka bang gusto mong sumama Entoy? Tanong ni Serafim sa anak. Tumayo ito sa kanyang harapan at namewang. Opo naman. Ilang beses na tayong nakapunta sa malalayang lugar, kaya sanay na ako sa mahabang lakaran. Tugon ni Entoy. Pero iba ang lakad na to. Hindi kami mangangalap na mga mutya. Pupunta kami sa isang lugar kung saan nagsusubukan ng gamit ang mga kapwa nating antingero. Muling wika ni Serafin. Huwebes Santo ng araw na yun, nagbabalak dumayo ang magkapatid na Ariel at Serafim sa isang bayan kung saan nagkakaroon ng subukan ng mga gamit. Taon-taon ginagawa nila ito kasama ang ama na si Mang Adan. Naging tradisyon na ng kanilang pamilya ang ganong gawain at sa loob ng maraming taon, ni minsan hindi pa sila umuwi ng bigo. Lahat ng sinubukan nilang gamit mapamutya o medalyon, parehong epektibo. Ang pinagmula ng kanilang kakayahan ay si Mang Adan. Dati itong sundalo at dahil sa dalang panganib ng trabaho ay nagpa siyang pumasok sa lihim na karunungan at sa tulong ng mga kaibigan, natuto itong gumamit ng mga orasyon. Hanggang sa siya na mismo ang nakapagpatunay na lehitimo ang mga aral na itinuro sa kanya. Nang magretiro ang matanda, sinimulan nitong turuan ang dalawang anak na Serafin at Ariel. Kapwa mabilis matuto ang mga ito, kaya hindi nagtagal naging batikang antingero ang dalawa. Dahil mas naunang matuto si Serafin, siya ang unang tinuruan ni Mang Adan sa panggagamot. Nang mga sandaling iyon, si Ariel ay nag-oobserba lang. Pinagbabawalan pa ito ni Mang Adan na sumali sa anumang aktibidad ng kapatid. Ngunit kalaunan, napatunayan ng binata na sapat ang kakayahan at karanasan para makapanggamot. Kaya hinayaan na ito ni Mang Adan hanggang sa 3 sila na nagtutulungan sa tuwing dadagsa ang pasyente. Magkasabay na naglalakad sina Ariel, Serafin at Entoy. Pinagmamasdan ng matanda ang magkapatid. Ni minsan ay hindi niya naisip na pagbubuklo rin ang dalawa sa isang hangarin. At yun ay ang makatulong sa mga nangangailangan nang walang hinihinging kabayaran. Masasabing nakontento na si Mang Adan sa kung anong nangyayari sa kanyang mga anak. Masaya itong nakikita ang dalawang magkasundo sa parehong interes. Ilang sandali pa, narating na nila ang baryo kung saan sila susubok ng mga bagong kakayahan at tangan. Unang beses ni Entoy na makapunta sa lugar kaya maingat si Ariel na hindi ito makagawa ng mga bagay
na hindi magugustuhan ng mga tao sa lugar na iyon. Mas malapit si Intoy sa Chewin kaysa sa ama. Dahil simula nang magkaisip ito, si Ariel na ang kinamulatan. Ariel, pakiusap. Huwag mo munang lulubayan ng tingin si Intoy. Baka mamaya kung saan yan mapunta. Alam mo naman ang ugali niyan. Ako nang bahala sa bugoy na to. Sige na Manong, mauna na kayo magpasubok. Susunod na lang ako. Tugon ni Ariel. Ang mabuti pa, kayong dalawang mauna at akong bahala sa bata. Teka, nasan si Intoy? Naku naman, nalingat lang kayo na wala na kagad. Wika ni Mang Adan. Ako na maghahanap sa kanya, tay. Alam ko naman kung saan nagpunta yun eh. Dali-daling umalis si Ariel at hinanap si Intoy. Nakita niya itong nakikipag-umpukan sa mga taong natapos ng magpasubok. Marahang lumapit si Ariel upang hindi mahalata ng pamangkin na nasa likod siya. Manghang-mangha si Intoy sa mga nakikita. May ilang nagpapataga pero hindi tinatablan ng itak ang katawan. May ilang nagpapabaril pero hindi tinatamaan ng bala o hindi kaya naman hindi pumuputok ang baril. Patuloy na nanonood ang paslit hanggang sa mapansin ito ng isa sa mga kalalakihan. Anong ginagawa mo dito, bata? Hindi mo ba alam bawal ka dito? Wika ng lalaki habang itinutulak si Intoy palayo. Kagad siyang inawat ni Ariel. Sandali lang kaibigan, kasama ko ang batang yan. Wala namang masama kung manonood siya. Ganun ba? Antingero ka rin ba na magpapasubok ng gamit? At saka ilang beses ka nang nakapunta dito? Hindi ko na maalala pero sinisiguro ko sa'yo na hindi rin ako baguhan sa lugar. Masasabi ko hindi naman yata tama na pagbawalan ng bata nang hindi nalalaman ko noong dahilan kung bakit siya interesado sa ginagawa niyo. Kahit ano pa ang sabihin mo, maigpit na ipinagbabawal ang mga bata sa lugar na to. Umiinit ang diskusyon ng mga ito nang biglang sumali si Mang Adan. Anong pinagtatalunan yung dalawa? At talagang sa harapan pa ng bata. Ariel, magsalita ka. Pasensya na po kayo, tay. Nakita ko yung lalaki, tinutulak si Intoy eh. Pinagbabawalang manood sa ginagawa nila. Totoo ba ang sinabi ng anak ko? Kailan pa'y pinagbawal ang mga bata sa lugar na ito? Hindi nyo ba napapansin? Walang ibang bata dito maliban sa kasama nyo. Walang ibang bata dito dahil hindi sila interesado sa kung ano nangyayari. Ibahin mo ang batang yan. Kung hindi mo napapansin, may mga tangan siyang medalyon kagaya mo. Isa rin siyang antingero. Huwag mo kong ihahalin tulad sa batang yan, tanda. Higit na mas mataas ang kalaman ko kumpara sa kanya. Hindi na dapat natin pagtalunan yan. Mas matanda ka sa kanya. At ang masama niyan, mas mataas pa pala ang nalalaman ng batang to kumpara sa'yo. Sinasabi mo bang mas magaling sa akin ang batang yan? Hindi na sa akin ang galing yan. Kung yon ang pagkakaintindi mo sa sinabi ko, bahala ka sa buhay mo. Halika na, Ariel. Mahirap kausapin ang mga ganitong tao. Huling wika ni Mang Adan. Dahilan para lalong magalit ang lalaki. Bigla nitong sinugod si Ariel. Maswerteng napalingon si Intoy. Kaya naman nagbato ito ng tigalpo. Biglang bumagsak sa kinakatayuan ng lalaki. Hindi na nagawang tumayo pa. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ngayon siguro naman, nasagot na ang tanong mo kung bakit nandito ang batang yan. Nga pala, simpleng pamigil lang ang binato niya sa'yo ah. Huwag kang maglala, matapos ang ilang minuto mawawala din ang epekto niyan. Wika ni Ariel habang inaalalay tumayo ang lalaki.
hindi pa rin ito makapagsalita dahil sa epekto ng ginawa ni Intoy sa kanya. Matapos ay iniwanan nila ito. Hindi napansin ng tatlo na sila pala ang pinagtitinginan ng mga tao. Naku po, ito na nga bang pinakayoko sa lahat eh. Sinasabi ko sa inyo na huwag kayong gagawa ng bagay na makakahakot ng atensyon. Lalong-lalo ka na, Intoy. Wala naman po kong ginawa eh. Siya naman kasi yung naunang manulak sa akin. At saka, kung hindi ko siya nakita, malamang mas malala pa doon ang nangyari sa kanya. Mantakin mo. Susuntukin si Tio Ariel. Bakit hindi ko alam yun? Halika na nga, baka lalo pang dumami mga tao dito. Nasaan pala si Manong Serapin? Ayun po, nakapila sa mga magpapasubok. Siguro malapit na siya. Tara na. Nang makita natin yung mangyayari sa bago niyang gamit. Naglakad ang tatlo papunta sa kinaroroonan ni Serafin. At saktong pagdating nila sa lugar, nakasalang na ito sa pagpapasubok. Inilabas ng Ginoo ang kanyang bagong gamit na isang bato-omong itim. Inusalan niya ito ng dasal at saka hinawakan ng maigpit, sabay bigay ng hudyat sa taong nasa harapan. Nanlaki ang mga mata ni Intoy nang ilabas ng lalaki ang matalas na itak. Walang pagdadalawang isip na tinaga ang kanyang ama. Napatakip na lang ng mata ang paslit. Pero tinanggal niya rin ito nang marinig ang sigawan ng mga tao. Nakahinga ng maluwag si Intoy dahil walang nangyari sa kanyang ama. May karagdagan na naman sa mga gamit ko. Ikaw, Ariel, ano ang papasubukan mo? Siguro wala na muna, Manong. Hindi kasi ako nakagawa ng talandro at tabak eh. Kaya baka sa susunod na taon na lang. Sayang naman yung punta natin kung wala ka palang papasubukan. Ayos lang yun, Manong. Kampante pa naman ako sa mga gamit ko eh. Ikaw, Tay, Tapos ka na ba? Oo, Serapin, halika na. Kung wala na kayong papasubukan, umuwi na tayo. Teka, anak ng tinamaan ng lintik. Nasaan ang pamangkin mo, Ariel? Talaga naman tong si Intoy oh. Sandali nga lang, hanapin ko uli. Manong, magpahinga ka muna. Naglakad sa paligid si Ariel para hanapin si Intoy. Sa pagkakataong yun, nakita naman niya ang paslit na nakikipag-usap sa isang matanda. Kaagad itong nilapitan ni Ariel upang ayaing umuwi. Pero laking gulat niya nang mapagtanto kung sino ang matandang kausap ni Intoy. Tatang Abel? Kayo po ba talaga yan? Kumusta kayo? Wika ni Ariel. Napaangat ng tingin ng matanda at ngumiti nang makilala nito kung sino ang tumawag sa kanya. Oh, Ariel, ikaw pala. Mabuti naman at naalala pa ako ng batang ta. Nasaan ang tatay mo? Naroon po sila, Tatang. Tara po, puntahan natin. Marahang tumayo ang matanda. Napansin ni Ariel na hirap na itong kumilos. Gayong mas bata ito ng 15 taon kaysa sa kanyang ama. Napansin ng matanda ang mga titig ng binata, kaya pinangunahan niya ito. Parang tumatanda na yata talaga ako. Ang hirap ng gumalaw. Siguro nga ganito kapag nagkakaedad na. Oo naman, Tatang. Oh, ayun pala sila, Tatay. Tinawag ito ni Ariel. Nagulat si Mang Abel nang makitang tila hindi tumanda ang kaibigan. Eh talagang hindi ka pinapatanda ng panahon, Adan. Kumusta ka naman? Ayos lang ako, Abel. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagaganyan? Halos 1 taon pa lang tayong hindi nagkikita. Mahabang kwento, Adan. Teka, saan ba ang punta nyo ngayon? Pauwi na kami. Tapos na makipagsubukan. Ikaw ba? Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Mang Adan
Biglang napayoko si Tatang Abel nang marinig ang katanungan ni Mang Adan. Gaya ng sinabi ko sa'yo, mahabang kwento. Kahit ako hindi makapaniwalang mangyayari ito sa akin. Anong ibig mong sabihin, Abel? Ano bang nangyari sa'yo? Gusto mo talagang malaman, kaibigan? Ang mabuti pa, sumama muna kayo sa tinutuluyan ko. Malapit lang dito. Bukas na kayo lumuwas ng bayan. O sige, wala namang gamutan bukas dahil Biyernes Santo eh. Gusto ko rin makita ikalawang bahagi ng sabukan. Sandali lang, kakausapin ko yung dalawa. Wika ni Mang Adan. Kinausap nito sina Ariel at Serafin. Wala namang naging problema sa magkapatid, kaya umuwi na sila sa bahay ni Mang Abel. Pasensya na kayo sa munti kong bahay. Medyo magulo. Nakikitira lang ako sa pamangkin ko. Pero wala siya ngayon, lumuwas ng Maynila. Kaya ako lang mag-isa dito. Ayos lang, kaibigan, ng mahalaga. May mauuwian kang tahanan. Teka, sandali lang, kumain ka na ba? May dala kaming baon na hindi naubos eh. Papadagdagan ko na lang kay Ariel ng ulam nang makapaghapunan muna tayo. Matapos kumain, nag-usap ang apat. Kilala din nila si Serafin ang matanda. Madalas itong nagpupunta sa kanila noon. Hindi inasa ni Mang Adan ang nangyari sa kaibigan. Ayon dito, isang kakilalang antingero ang nanira sa kanya. Hindi pa ito nakontento. Tinamaan ng sumpa ang matanda. Binasag ang mga tangang gamit. Nagsimula ang lahat nang magtalo sila tungkol sa isang pasyente. Ayon kay Tatang Abel, mayaman ang taong lumapit sa kakilala niya. At dahil sa hindi kinaya, lumapit ang nasabing pasyente sa kanya. Bagay ni kinagalit naman ng kaibigan. Sa kalagitnaan ng gamutan, sinugod nito si Tatang Abel. Kung anong masasakit na salita ang sinabi ng kakilala sa kanya, hanggang sa nagbitaw ito ng sumpa. Simula ng araw na yun, tila unti-unting nabago ang buhay ni Tatang Abel. Nawala ang kakayahan sa panggagamot. Maging ang bisa ng mga gamit, isa-isang nawala ng bisa. At dahil wala ng kakayahan sa panggagamot, wala na ring lumapit pa sa matanda. Unti-unti nang nakalimutan ng mga tao ang husay ni Tatang Abel bilang albularyo. Dahil nawala ng kumpiyansa sa sarili, hindi na rin nagagamit ni Mang Abel ang kakayahan, dahilan para unti-unting manghina ang katawan. Kalaunan, unti-unti nitong nararamdaman ang pagtanda, hanggang sa tila nawala na ng tuluyan ang natutunang kaalaman. Pwede mo pa naman pag-aralan uli yung mga natutunan mo ha. Paniguradong hindi mo pa yung nakakalimutan. Hindi na rin siguro, Adan. Matanda na ako. Wala nang rason para pag-aralan ko pa uli ang mga bagay na yon. Siguro inadya ng Panginoon na mawala ang lahat ng kakayahan ko upang malasap ko naman na mamuhay ng normal hanggang sa huli kong sandali dito sa mundo. Ang kailingan ko na lang, wag sanang mangyari ito sa mga anak mo. Sa palagay ko hindi naman, Abel. Magkasundo ang dalawang yan sa lahat ng bagay. May pinagtatalunan ko minsan, pero normal lang naman sa magkapatid. Hindi ka nakakasiguro, Adan. Hindi naman sa dinudoon pero hindi imposibleng mangyari sa kanila ang kagaya sa akin. Lalo na kung pera ang ugnayan. Kaya nga lagi kong pinapaunawa sa kanila, ang panggagamot ay uri ng tungkulin na hindi nag-aangad ng anumang kabayaran. Sa palagay ko, nauunawaan nila ito. Pag-uusap ng magkaibigan. Kinabukasan, maagang lumuwas ng bayan ang tatlo. Hindi na sila bumalik pa sa subukan dahil natapos na ang kanilang pakay. Magsasayang lang sila ng oras kapag manonood pa. Habang naglalakbay pauwi,
Muling pinagmasdan ni Mang Adan ang dalawang anak. Alam niyang hindi malayong mangyari sa kanila ang naganap sa kaibigan. Kaya hanggat maaari, inilalayo niya ang mga ito sa impluwensya ng pera. Pagdating sa kanilang tahanan, nagulat ang matanda. May sasakyan na nakahinto sa bakuran. Naunang pumasok si Intoy dahil pagod na pagod ito sa biyahe. Direktang pumasok ng silidang paslit upang makapagpahinga. Samantalang si Mang Adan, hinarap ang hindi inaasahang mga bisita. Ipagpauman ninyo ang tagal ng pag-aantay. Hindi rin namin inaasahan na merong magpapagamot sa araw ng Biyernes Santo. Maaari ko bang malaman ko nung sadya nyo? Wika ni Mang Adan. Nagkatinginan ang mag-asawa na tila nagtuturoan kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa naglakas ng loob ang lalaki. Tungkol po to sa anak namin babae. Sa palagay ko po, may gumagawa ng hindi maganda sa kanya eh. Paano mong nasabi ang bagay na yun? Ano ang eksaktong nangyari sa anak nyo? Nagdadalang tao po kasi yung anak namin. Oh, anong masama doon? Normal sa isang babae ang magdalang tao, lalo na kung meron siyang kasintahan. Yun na nga po ang problema, Manong. Wala namang kasintahan yung anak namin eh. At hindi po ito lumalabas sa kumbento. Mukha ngang malaking problema yan ah. Teka, nasaan ang anak nyo? Hindi po pinayagan ng kumbentong ilabas ang anak namin dahil malaki na po ang tiyan niya. Kung ganon, matagal na palang buntis ang anak nyo. Hindi rin po, Tatang. 1 linggo pa lang ang nakakalipas nang umuwi siya sa amin. Pagkatapos nun, sinabihan kami nagdadalang tao. Halos nasa kabuuanan na ito. Paano nangyari yun? Anong sinabi mo? Nasa kabuuanan na ang dinadala ng anak mo. Hindi kaya... Sandali lang. Maaari ba natin siyang puntahan nang makita ko ng personal? Kaso lang ho, hindi pumapayag ang mga madre. Kahihiyan nito sa buong kumbento kung sakaling kumalat ang balita tungkol sa kanya. Tanging malalapit na kamag-anak lang ang pinapapunta dun. Siguro naman, hindi mo pa nadadala doon ang lolo niya. Hindi pa po eh. Anong kinalaman nun? Di ako magpapanggap na lolo nang sa ganun makapasok. Sumang-aya naman si Arnold. At nang hapon na yon lumuwas ng bayan sina Mang Adan kasama ang dalawa. Pagdating sa kumbento, hindi na tumuloy ang matanda. Naramdaman nito ang kakaibang presensya ng mga elemento. Mukhang tama nga ang hinala ko. Hindi tao ang ama na dinadala ng anak nyo kung hindi isang engkanto. At hindi ko kakayanin mag-isa ang gagawing gamutan. Kakailanganin ko ng kasama. Engkanto, paano po nangyari yung Tatang? Simbahan to. Kung minsan, mas malakas ang presensya ng mga engkanto sa ganitong lugar dahil ligtas sa anumang puwersa galing sa labas. Kaya hindi na ako nagulat kung merong nagkagusto sa anak nyo, lalo pat bago lang siya sa lugar. Ano pong kailangan nating gawin? Ako nang bahala. Ang mahalaga, sikapin mong wag malaman ng mga tao sa loob ang tungkol sa akin. Pati na rin sa bagay na gagawin ko. Mapanganib ang trabaho ito kaya kakailanganin ko ng katuwang. Handa po ako magbayad ng malaking halaga para mailigtas ang anak ko. Sa anumang mangyayari sa kanya, nakikiusap po ako. Hindi usapin ng pera o namang kabayaran ang gawain ito. Kaya wala kang dapat alalahanin. Isa kong lingkod ng Diyos. Kaya gagawin ko ito nang walang hinihinging kapalit. Wika namang Adan. Pagkatapos ay umuwi na ang matanda. Kinausap ang dalawang magkapatid. Nagulat ang mga ito sa narinig. Sa hula ko, mayaman ang taong yon at nag-alok siya ng malaking halaga para lamang pagalingin ang anak niya.
Pero hindi yon ang dahilan kung bakit ko tinanggap ang trabaho. Isang engkantong may gawa nito sa dalaga. At sa balagay ko, kailangan siyang parusahan. Mukhang interesante to, Tay. Paayag ako. Ikaw, Ariel, anong masasabi mo? Kung para po sa kabutihan ng dalagang gagawin natin, sasama po ako. Ako din po. Gusto ko makita yung gagawin nyo. Tumigil ka, Intoy. Hindi na babagay ang bata sa ganitong trabaho. Magpaiwan ka dito sa bahay. Oo nga naman, Intoy. Masyadong sensitibo ang kasong to. Hindi magiging kanais-nais sa mata ng mga bata. Pero, anong pinagkaiba nun? May kinalaman pa rin naman to sa pagiging manggagamot Huwag ka nang makulit, Intoy. Magpaiwan ka na lang dito. Hayaan mo kami ng tatay at lolo mo na magtrabaho. Huwag ka mag-alala. Babalitaan kita. Ako mismo yung magkukwento sa'yo. Habang kinakausap nito ang pasit, dumating ang mag-asawang sumangguni sa kanila. Oh, Arnold, gabing-gabi na. Bakit nandito pa kayo? Pasensya na po, tatang, pero may magandang balita po kasi ko. Pumayag ang kumbento na ilabas si Mara. Pero 2 araw lang. Sa tingin mo, kaya mo siyang gamutin ng ganong kaiksing panahon? Napaisip si Mang Adan dahil alam niyang imposibleng matapos ang problema sa loob lamang ng 2 araw, lalo pat isang malakas na engkanto ang makakalaban. Mukhang imposible ang sinasabi mo. Kakailanganin ko ng kahit 1 linggo para lang magamot ang anak mo, Arnold. Masyadong maiksi ang 2 araw para doon. Kung ganun, wala po pala tayo magagawa kahit ilabas ko pa ng kumbento ang anak namin. Hindi naman sa ganun. Kailangan lang na mahabang panahon. Dahil gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi biro ang kakalabanin natin. At kapag minadali mo ang proseso, maaaring mamatay ang anak mo o ang isa sa amin. Ganun po ba, Manong? Pero paano na po ito ngayon? Huwag kang mawala ng pag-asa. Makakahanap tayo ng paraan. Magtiwala ka lang sa Diyos. Habang nag-uusap ang dalawa, pasimpleng lumabas si Serafin. Inantay si Arnold sa kotse. Hilingid sa kalaman ng Ginoo na nasundan siya ng kapatid. Nakatago lang ito sa likod ng puno at pinakikiramdaman kung ano ang gagawin. Maya-maya ay lumabas na si Arnold. Dali-dali itong nilapitan ni Serafin at kinausap. Anak po ako ni Mang Adan at ako po ang kasama niyang manggagamot sa anak niyo. Pasensya na ho pero narinig ko, handa kayo magbigay ng malaking halaga para lang mapagaling ang anak niyo. Oo, tama ang sinabi mo. Sa ayaw at sa gusto ng tatay mo, ibibigay ko pa rin sa kanya ang pera. Bakit mo naman naitanong? Wala naman ho. Narinig ko kasi na maaaring abutin ng ilang araw bago tuluyang mapagaling ang anak nyo. Ang totoo niyan, kaya namang gawin niyo ni tatay sa loob lang ng 1 o 2 araw Kung ganun, bakit niya sinabi sa akin na 1 linggo? Dahil matanda na siya at medyo mahina na ang pangangatawan. Kaya nga kami sinasama Ganun ba? Kung ikaw ang tatanungin, may magagawa ka ba? Kung sa may magagawa lang meron, pero sa tamang presyo. Nagulat si Ariel sa mga narinig, pero hindi ito nagpalata. Inantay na matapos ang pag-uusap ng dalawa. Inantay na makapasok ang nakakatandang kapatid bago tuluyang umalis sa pinagtataguan. Nang sa ganun, hindi ito paghinalaan ni Serafin. Pasimpleng naupo ang Ginoo sa atangan ng bahay habang humihit-hit ng sigarilyo. Kunwari ay walang alam sa nangyari, pero lingid sa kaalaman ni Serafin na alam na ng ama ang binabalak nito. Kinabukasan bago pumunta sa tahanan ng pasyente, kinausap nito si Ariel. Alam ko ang tumatakbo sa isip ng kapatid mo.
At hindi ko gusto ang maaaring kalabasan ng ginawa niya. Sikapin mo na hindi niya tayo mapangunahan dahil siguradong malaking kapahamakan ang papasukin niya. Alam ko po tay, kaya huwag ka mag-alala. Kaya ko pong pigilan si Manong kung sakaling gumawa man siya ng kalokohan. Normal lang ang kilos ng dalawa habang nasa biyahe. Samantalang si Mang Adan, todo ang pagbabantay sa mga anak kung sakaling magkaroon ng hindi magandang kaganapan. Ngunit laking pasasalamat ng matanda dahil umayon naman ang lahat sa plano. Maya-maya ay dumating sila sa tahanan ni Arnold. Sa labas pa lang hindi na mapalagay si Mang Adan. Hindi dahil sa presensya ng mga elemento, kundi dahil sa binabalak ng anak. Pagpasok nila ng tahanan, hindi na nagsayang ng panahon ng matanda. Kinausap nito ang pasyente at kitang-kita na wala ito sa katinuan. Anong ginagawa mo dito, tanda? May balak ka rin ba na palayasin ako? Nagulat si Mang Adan dahil nasa katawan ng dalaga ang nilalang. Hinawakan nito ang tiyan ng dalaga. Naramdaman ang pagkilos ng sanggol na nasa loob. Nagwawala na ito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Serafin, sa pagkakataong ito, si Ariel ang gagamot sa pasyente. Umalalay ka lang sa kapatid mo. Maliwanag, tay. Ariel, nandito lang ako sa likod mo. Biglang tumawa ng malakas ang nakasanib sa dalaga. Ngunit pinatahimik ito ni Serafin, bagay na ikinagulat ng mag-asawa. Huwag ka munang makikialam, Serafin. Hayaan mong si Ariel na gawin ang kanyang trabaho. Nagsimula ng mag-usal ng mga dasal si Ariel, ngunit tila hindi ito umepekto. Anong problema, Ariel? Parang hindi umeepekto sa pasyente madasal mo. Serafin, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hayaan mo muna ang kapatid mo? Muling tumahimik si Serafin at sa pagkakataong iyon inulit ni Ariel ang pag-uusal. Kaso nga lang ganun pa rin. Lalo pang lumakas ang pagtawa ng nilalang sa loob ng katawan ng pasyente. Mukhang walang epekto ang ginagawa mo, ah. Tay, pwede bang ako nang sumalo? Hindi, Serafin. Maupo ka dyan. Mariing wika ng ama. Nilapitan nito si Ariel at hinawakan ang pulso. Nanlaki mga mata ng matanda dahil wala na itong nararamdamang enerhiya sa anak. Gayunpaman hindi ito nagpalata na alam niya kung ano ang nangyayari. Sa halip ay pinaupo nito si Ariel at siya ang humalili sa anak. Kahit ano pa ang gawin niyo, wala nang epekto ang mga dasal na yan. Mga pakialamerong nanghimasok. Kung iniisip niyong matatakot ako sa ginagawa mo, tanda, nagkakamali ka. Napatingin ito kay Serafin na noon ay nakangiti ng nakakaloko. Ay nako, sasabihin ko na nga ang ginawa ko. Alam mo tayo, masyado nang makaluma ang pamamaraan mo sa panggagamot eh. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan pera ang umiiral at hindi mo makakamit ang isang bagay kung wala ka nun. Walang yaka. Bakit mo ginawa to? Hindi pa ba malinaw, tay? Dahil sa pera. Marami na tayong natutulungan pero hindi man lang umaangat ang buhay natin. Nakita akong pagkakataong ito at siguro hindi naman masama kung susunggaban ko, di ba? Anong nangyari sa'yo, Serafin? Nasaan ang prinsipyo mo? Hindi ba ikaw ang palaging nagsasabi sa akin na huwag magpapasilaw sa salapi? Pero anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Ariel. Nilapitan ni Serafin ang kapatid.
Itinulak ito papunta kay Mang Adan. Maupo ka dyan. Tignan mo kung anong gagawin ko. Binasag nito ang lahat ng kakayahan ni Mang Adan at Ariel para hindi gumana ang mga orasyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng Ginoo, may kakayahan si Mang Adan na ibalik ang kanilang nawawalang kakayahan. Isa itong uri ng ritual mula sa makalumang aklat ng mga babaylan na kung saan hindi nangangailangan ng malakas na enerhiya, ngunit kayang ibalik sa dati ang nawalang espiritual na abilidad. Ang tawag sa ritual na ito, panumbalik. Muling naramdaman ni Ariel ang pagbabalik ng kanyang enerhiya at sa pagkakataong iyon, hinayaan niyang si Serapin ang humarap sa nilalang. Pilit niya itong pinapalayas, ngunit sadyang malakas ang kapit ito sa espiritu ng dalaga. Ilang ulit niya nang sinubukan, kaso nga lang tinatawanan lang siya nito. Sa tingin mo, matatalo ako ng ganyang kahinang kakayahan? Masyado kang kampante sa sarili mo, manggagamot. Yan ang ikakamatay mo. Biglang ikinilos ng dalaga ang kamay. Inaktong nakatutok sa leeg ni Serafin. Biglang nanigas ang katawan nito at unti-unting napaluhod. Sinubukan itong humingi ng tulong sama. Ngunit sa kasamaang palad, hinayaan lang ito ni Mang Adan. Nararapat lang sa iyo ang bagay na yan, Serafin. Kukundinahin ko ang mga maling gawain kahit pa sabihing anak kita. Pero tay, hindi naman po yata tama na si Manong ang... Tumahimik ka, Ariel. Kailangan maramdaman ni Serafin ang bigat ng parusang igagawad sa kanya ng mga elemento. Bagaman masakit sa kanyang makita ang anak na nahihirapan, minabuti niyang hayaan ito para maranasan ni Serafin kung paanong parusahan ng mga engkanto. Ilang beses nagmakaawa ang Ginoo, ngunit hindi ito pinatawad ng engkanto. Patawad amang engkanto. Alam kong nagkamali ako nang subukan kitang kalabanin. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit mo ito ginagawa. Pakiusap. Parusahan ang dapat parusahan at kunin mo ang iyong anak. Pero isang bagay lang ang hihilingin kong kapalit. Ito ay ang buhay ng pasyente. Malinaw sa akin ang bagay na yon. Mabuti na lang at kagad mong natukoy ang totoo kong pakay. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaang mamatay ang babae na nagdala ng aking anak sa kanyang sinapupunan. Pero ang tungkol sa anak mo, ikaw ang ama, kaya ikaw ang magpasya ng parusang ipapataw. Maraming salamat, Amang Engkanto. Maaari bang kunin mo ang kanyang kakayahang manggamot? Nang sa ganun, hindi niya ito magamit kailanman. Kung yan ang gusto mong mangyari. Matapos itong sabihin ng nakasanib, biglang uminit ang tiyan ng pasyente. Bumagsak naman sa sahig si Serafin. Nawalan ito ng malay dahil sa ginawang paghigop ng engkanto sa kanyang kakayahan. Muling tinignan ni Mang Adan ang dalaga. Napagtanto na wala na ang sanib. Nagbalik na ito sa dating itsura. Ligtas na ang anak mo, Arnold. Pasensya ka na dahil hindi ko maaaring patayin ng sanggol na engkanto. Hinayaan ko lang itong kunin ng kanyang ama. Wala kang dapat alalahanin dahil mawawala na ang lahat ng alaala ni Mara tungkol sa mga naganap. Mamumuhay siya ng normal. Pasensya ka na rin sa inasal ng anak ko. Naunawaan ko, Tatang. Maraming salamat sa tulong niyo pero ganun pa man, hayaan mong ipagkaloob ko ang halagang ito. Hindi bilang kabayaran, kundi bilang pasasalamat sa tulong niyo. Ito ang dahilan kung bakit nagkaganyan ng anak ko. Kaya pasensya na, Arnold. Pero tatanggihan ko ang pera. Kung talagang gusto mong balikan ang ginawa ko, bakit hindi mo itulong sa kawang gawa ang perang yan? Matapos itong sabihin ni Mang Adan,
Nagpaalam na sila sa mag-anak. Gaya ng sinabi ng matanda. Nawala ang alaala ng pasyente. Kalaunan nakabalik ito sa kumbento na parang walang nangyari. Samantalang si Serafin, tuluyan nang nawala ang kakayahan sa panggagamot. Bagaman naawa si Ariel, hinayaan niya na lang ito. Totoo ngang ang labis na paghahangad ng pera ay sadyang nakakalason. Napatunayan ito ni Entoy dahil nasaksiyan niya kung paanong nagbago ang buhay ng ama. Gayunpaman, nagsilbing aral sa kanya ang mga naganap. Sa paglipas ng mga taon, naging katuwang siya ng tiyuhin sa panggagamot. Hanggang sa kasalukuyan, dala-dala pa rin ng binata ang aral. Nang minsan siyang magkaroon ng sagupan sa isang antingero kontra kapwa antingero. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa aswang kontra aswang. Ito ay mula sa mga dati nating kwento, mga kabayan. Kung sakaling napakinggan na, pwedeng skip ang kwento. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Anoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Kadalasan naririnig natin sa mga netibo. Maraming tao ang nabibiktima ng mga aswang. Lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Lalong-lalo na sa mga liblib na baryo. Karamihan sa mga kaso ng pagpatay, ibinibintang sa mga aswang. Lalo na kung kakaiba o hindi kaya naman masyadong karumal-dumal ang pagpatay sa isang tao. Ngunit sa karanasan ng ating tampok na karakter, inyong matutunghayan ang totoong kwento ng isang nakakakilabot na pangyayari. Naganap ito sa isang liblib na baryo sa bayan ng Dumalag, sa lugar ng probinsya ng Capiz. Nang mga panong ito, kasalukuyang nag-aaral ng sekundarya itong si Anoy. Madaling araw pa lamang ay kailangan ng gumising ng binata upang hindi mahuli sa klase. Dahil kailangan niyang lakarin ang maigit 6 na kilometrong daan para lamang makarating sa paaralan. Nasa huling taon na ito ng pag-aaral sa sekundarya, kaya naman halos nasanay na ang katawan nito sa paglalakad ng malayo. Bukod pa dito, batak na ang katawan ni Anoy sa mabibigat na trabaho, gaya ng paghakot ng mga pinutol na kahoy upang gawing uling. At kapag anihan naman, nakikigapas ang binata, naghahakot ng mga sako ng inaning palay. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa eskwelahan at pauwi. Ngunit ni minsan, hindi ito nagkaroon ng kakaibang karanasan, lalo na pagdating sa mga kababalaghan. Madalas ding kumakalat sa kanilang lugar ang kwento tungkol sa aswang na nanghaharang sa daan. Ngunit ni isang beses, hindi ito naranasan ni Anoy. Hindi ka ba natatakot sa tuwing pupunta ng paaralan? Tapos, lalo na pag uwi ka sa inyo, ha? Bakit naman ako matatakot? Hindi naman totoo yung mga sinasabi nila eh. Kung totoo yun, imposibleng sa araw-araw kong paglalakad, hindi ko makakasalubong yung sinasabi nilang aswang. Hindi masyadong nagpapaniwala si Anoy sa mga aswang at engkanto. Palibhasa kasi, hindi pa ito nakakaranas o nakakakita ng aktwal na nilalang. Pero alam mo Anoy, narinig ko dun sa amin ha, may matanda daw na pinatay, tapos sa sariling bahay niya. Akalain mo yun nasa loob na ng bahay yun ha. Yung mga aswang, talagang gutom na gutom sila, no? Sino? Si Tandang Berto. Alam mo Lena, bagay lang sa kanya yun. Siguro kabayaran yan sa mga ginawa niya dati sa mga anak niya.
Buti nga nilapa ng aswang yun. O sigurado ng hayop. Di nga pala ako naniniwala sa mga aswang na yan. Sabi ni tatay, aswang daw si Mang Berto. Kinain niya yung sariling anak at asawa. Nakita pa nga nila yung ulo ng bata sa kaldero eh. Hindi naman sana naniniwala ako ng buo. Pero si tatay kasi mismo yung nagkwento eh. Sila yung unang nakapunta sa bahay ni Mang Berto eh. Alam mo, Lena, hindi naman sa kinakampihan ko yung matanda na yun ha. Huwag ka masyadong nagpapaniwala sa mga kwento. Malay mo naman, hindi si Mang Berto ang may gawa nun. Ang sabi ni Tio Lito sa akin, nakita daw nilang nakadapa sa sala yung matanda may hawak na itak. Kung aswang si Mang Berto, bakit niya kakailanganin ng itak? Ano yun? Aswang na butchero? Natahimik na lang si Lena dahil alam nito na may punto ang sinasabi ng binata. Pagsapit ng hapon, sabay umuwi ang dalawa. Magkasama ito sa proyekto nila sa paaralan. Doon na lang natin gawin yung proyekto sa bahay, mas tahimik dun eh, saka maliwanag. Kaso lang medyo malayo sa inyo ha, gagabihin ka ng uwi. Ayos lang, kesa naman dun sa bahay namin. Wala nang ilaw, ang gulo pa ng mga kapatid ko. Tapos ikaw pa yung gagabi ng uwi. Mag-aalas 9 nang matapos ang dalawa sa proyekto. Inaya pa ng dalaga si Anoy na doon na lang magapunan bago umuwi. Kaso nga lang, tinanggihan nito ng binata. Dito ka na kumain para may lakas ka sa paglalakad. Hindi na, Lena, sa bahay na lang ako kakain. Sigurado namang tiniran ako ng pagkain ni nanay at tatay. Baka lalo kong gabin sa pag-uwi. Sige na, mauna na ako. Matapos ang pag-uusap, kagad nang tumuloy ang binata. Hindi nito alintana ang dilim ng daan. Sa isip-isip nito, kailangan niyang makauwi sa lalong madaling panahon dahil hindi alam ng kanyang mga magulang kung ano ang ginawa sa paaralan. Paniguradong nag-aalala ang mga ito. Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Anoy ng mga sandaling ito. Bukod sa madilim, napakasukal pa ng dinadaanan. Ito ang pinakamalapit na daan papunta sa kanila. Habang naglalakad, nakakarinig ng ingay ng kuliglig ang binata. Normal na ito sa kanya dahil lagi siyang dumadaan sa lugar na iyon. Ngunit laking pagtataka nito. Biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay na mga kulisap. Bahagyang umalinsangan ang hangin. Nakaamoy ng malansa ang binata. Nagpatuloy sa paglalakad si Anoy hanggang sa nakarinig siya ng mahinang angil. Tila isang taong hirap na hirap sa paghinga. Bahagyang nagdahan-dahan sa paglalakad ang binata dahil hindi na nito makita ang dinadaanan. Lalo na't palusong pa ito. Madulas din ang daanan ng mga sandaling iyon dahil kakatapos lang ng ulan. Pagkarating sa bandang ibaba, nagulat si Anoy. Isang figura ng lalaki ang naaninag. Nakaharang ito sa daanan. Magandang gabi po sa inyo. Makikiraan lang po. Hindi sumasagot ang lalaki. Salip ay umakto itong mauupo sa gitna ng daan. Bahagyang umatras si Anoy. Unti-unti itong gumagapang papunta sa kanyang kinakatayuan. Umaangil ang nasa harapan. Nakalawit ang dila. Naaninag na ni Anoy ang itsura nito dahil sa kaunting liwanag mula sa buwan. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki. Tila gutom na gutom. Bigla itong tumalon papunta sa kanya. Napasigaw si Anoy. Ngunit hindi na nito nagawa pang makatakbo. Sobra ang takot ng binata. Tanging pag-upo na lamang ang nagawa. Inaantay na tumama sa kanya ang kalmot ng nilalang. Ngunit ilang segundo ang nakalipas. Wala pa ring dumadampi sa kanya. Nang mag-angat ng tingin,
Wala na ang nilalang. Nagulat ito nang makita ang isa pang nilalang sa kanyang likuran. Napagtanto ng binata, hindi siya ang pakay ng nilalang na nasa harapan, kung hindi ang isa pang nakasunod sa kanya. Naglaban ang mga ito hanggang sa tuluyang mapatay ang isa sa kanila. Halos bumaliktad ang sikmura nang makitang kinakain ng isa ang kalaban nito. Dali-daling tumakbo si Anoy palabas ng kagubatan. Nang marating nito ang gilid ng daan, sumigaw papunta sa kanilang tahanan. Dali-daling sinalubong ng ama ang binata. Tinanong kung ano ang nangyari. Anoy, bakit ngayon ka lang? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Hindi makapagsalita ang binata dahil sa sobrang takot. Nanginginig ang katawan habang namumutla. Pawis na pawis. Nakaupo lang ito sa sulok habang nakatulala. Isang buong linggong ganon ang kalagayan ng binata. Hindi ito makausap ng maayos. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay napapasigaw ito. Sa tuwing tatanungin ng ama, tanging pag-iyak lang ang naitutugon ng binata. Sinubukan nilang ipatingin sa mga espesyalista. Ayon sa mga ito, nagkaroon ng nakakatakot na karanasan ng binata, dahilan para patuloy itong magpabalik-balik sa kanyang alaala. Nagmistula na itong baliw, kaya naman nag-alala ang mga magulang. Ginawa ang lahat ng paraan para manumbalik lang ito sa dati. Dinala si Anoy sa isang albularyo. Sa pamamagitan ng ritual, nagawang matukoy ang dahilan kung bakit nagkaganon ang binata. Pinaliwanag din ng mga magulang ni Anoy ang resulta ng pagsusuri ng mga eksperto. Laking gulat ng mga ito. Sinang-ayunan ng albularyo ang resulta na ang pangalan ay Mangkarding. Tamang sinabi ng nilapitan yung doktor. Isang nakakatakot na karanasan ang naging dahilan kung bakit nawala sa tamang bait ang inyong anak. Pero huwag kayong mag-alala dahil kaya kong pagalingin ang binatang ito. Hinawakan nito ang magkabilang sentido ni Anoy. Patuloy na nag-usal ang albularyo. Matapos ang orasyon, dinidiinan nito ng kanyang hinlalaki ang noo ng binata. Ilang ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyang mawalan ng malay si Anoy. Nakatulog ang binata at habang wala ito sa wisyo, nagpausok ng insenso at kamangyan si Mangkarding. Ilang oras ang nakalipas. Muling nagising ang binata. Nagulat si Mang Juancho nang bigla itong humingi ng tubig. Nay, nauuhaw po ako. Pwede bang humingi ng tubig? Dali-daling kumuha ng tubig ang babaeng katuwang ni Mangkarding. Matapos uminom, hinayaan muna nilang mabawi ng binata ang kanyang hinga. Kumusta? Kumusta ang pakiramdam mo? Nakakapagod po, tay. Takbo lang ako ng takbo sa kalsada na parang walang katapusan. Sobrang dilim. Hindi ko makita ang dinadaanan ko. Nagawa ko lang pong makabalik nung may narinig akong boses ng matanda. Habang nakapikit ang mga mata, hindi nagsasalita si Mangkarding ng mga oras na yun. Pinakikiramdaman lang nito ang kilos at pananalita ng binata. Boses ng matanda. Ano ang sinasabi sa'yo? Tinatawag niya ako pabalik, tay. Tapos nung malapit na yung boses, bigla ko nakita yung kamay niya. Hindi na po ako nagdalawang isip na abutin. Pagdilat ng mata ko, nakaupo na po ako dito eh. Ano po ba nangyari? At saka nasan po tayo? Dito pa lang nagsalita si Mangkarding. Mabuti naman at nakinig ka sa pagtawag ko. Dahil doon, nagawa mong makabalik sa iyong wisyo. Siguro naman, masasagot mo na ang tanong namin. Sabihin mo, iho, ano ba ang nakita mo nung araw na yon bago ka mawala sa sariling katinoan? Napatingin si Anoy sa kanya. Napagtanto
na ito ang matandang gumabay sa kanya pabalik. Kayo nga ho yung boses na yon. Maraming salamat ho, Manong. Ang natatandaan ko lang naglalakad ako pa uwi. Tapos may humarang sa daan na lalaki. Sumugod siya papunta sa akin pero nagkamali po ako. Dahil may isa pang nilalang sa likod ko eh. Yun ang sinalakay niya. Naglaban silang dalawa. Hanggang sa isa sa kanilang namatay. Kinain nung natitirang nilalang yung kauri niya. Sinasabi mo bang nakakita ka ng dalawang aswang na naglalaban at kinain ng isa sa kanila ang natalo? Ganun na nga ho. Matapos nun, hindi ko na po alam kung anong nangyari sa akin. Ang nilalang na nakita mo ay isang uri ng aswang na kumakain ng kauri niya. Ang tawag sa kanila ay taguliman. Dito sila kumukuha ng lakas. Hindi rin sila banta sa mga tao dahil wala silang hilig sa dugo natin. Sa mga hindi nakakalam, ang taguliman ay isa sa mababang uri ng aswang. Kung antas ang pag-uusapan, mas mataas lang ito ng kaunti sa asbo, na ang kinakain naman ay mga bangkay na kakalibing pa lang. Sinasabi din ang mga taguliman, kadalasang nakikisalamuha sa mga tao. At ang ilan sa mga ito, nagiging gabay o tagapagbantay pa nila. Bibihira ang ganitong uri ng aswang. Simula nang sumibol sila sa mundo, iilang tao lang ang nakakita sa mga ito. Isang katangian para maikumpara ang taguliman sa iba nitong kauri, ang kanilang malalatigong buntot. Hindi rin kumukulo ang langis na ginagamit ng manggagamot para malaman kung may aswang sa paligid. Isa pang katangian ng mga taguliman ay ang kakayahan nilang magpalit ng anyo sa kahit anong uri ng hayop. Kung ganun ho, pinagtanggol po ako ng aswang na yun. Maaring tama ka. Maari ding nagkataon lang na napagitnaan ka ng dalawang naglalabang aswang. Mag-iingat ka pa din dahil hindi ako sigurado kung taguliman nga ang tumulong sa'yo. Eto, suotin mo. Alam kong hindi yan tatalab sa mga taguliman, pero malalaman mo ang pagkakaiba ng taguliman sa pangkaraniwang aswang sa pamamagitan niyan. Matapos ang pagbisita nila sa manggagamot, tuluyang nanumbalik sa wastong pag-iisip si Anoy. Muli itong nakabalik sa paaralan at nakapagtapos. Hindi na nasundan ang pangyayaring iyon. Hanggang sa magtapos sa pag-aaral ng sekundarya si Anoy, hindi na ito nag-aral ng kolehiyo dahil bukod sa sobrang layo ng paaralan, hindi rin kaya ng pamilya ng binata ang matrikula. Nagpasya na lamang itong tutukan ang kanilang palayan. Nagpagawa ng suka mula sa puno ng irok. Naging maayos naman ang buhay ng binata. Inakala niyang hindi na mauulit ang nangyari. Maygit 1 taon na ang nakakaraan. Ngunit nang minsang mautusan ito ng ama na mamutol ng kahoy na gagawing uling, tila nagbalik ang nakakatakot na karanasan sa binata. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinanlabanan ito ni Anoy. Hinarap ang matagal ng takot sa kanyang isipan. Anoy, mamutol ka nga ng kahoy na gagawing uling. Itambak mo sa gilid ng daan. Ipapahakot ko sa mga kapatid mo. Masyado nang masukal ang gubat. Baka dumating ang araw hindi na natin mapasok. Ako na po ang bahala dun, tay. Bukas maaga akong pupunta. Nahihirapan na rin akong pumasok papunta dun sa pinagkukunan ko ng tuba eh. Kinabukasan maaga itong nagpunta sa gubat. Matapos makuha ang sinahod na tuba, sinimulan nito ang pagputol sa mga punong gagawing uling. Hindi na malaya ng binata ang oras. Hapon na nang matapos magakot ng mga naputol na kahoy. Nagpasya si Anoy na umuwi dahil nagsisimula nang magdilim. Hindi naman kalayuan ang gubat na yon sa kanilang tahanan. Ngunit napakahirap tuntunin ng daanan, lalo pa kung hindi mo ito nakikita.
Napakasukal ng bahaging iyon ng gubat. Wala nang nagkakaingin at namumutol ng puno. Simula nang ipagkatiwala ito ng pamahalaan sa pamilya nila Anoy. Habang naglalakad palabas ng kagubatan, isang pamilyar na pakiramdam ang muling bumalik sa binata. Napahinto ito at pinakiramdaman ang paligid. Hinawakan ni Anoy ang binigay na pangontra sa kanya, sabay bunot ng itak. Hindi nga nagtagal, nakarinig ang binata ng huni. Naglilimlim na manok sa kanyang harapan. Alam ng binata ang ganitong uri ng taktika ng mga aswang dahil itinuro sa kanya ni Mang Karding kung paanong malalaman ang kinaroroonan ng aswang sa pamamagitan lamang ng tunog. Para sa mga nakikinig, pakatandaan nyo ang bahaging ito ng kwento dahil maaari nyong gamitin ang taktika kung sakaling magkaroon kayo ng inkwentro sa aswang. Sa oras na makarinig kayo ng huni na naglilimlim na manok, lalo na kung alam nyong wala namang ganun sa lugar, isa itong palatandaan ng aswang na kung tawagin ay kuto-kuto. Kapag ang tunog ay nanggagaling sa harapan, ang ibig sabihin, nasa likuran nyo ang nilalang na gumagawa ng ingay. Kapag nasa kanan naman nang gagaling ang huni, ang ibig sabihin nasa kaliwa ang nilalang. Tandaan din na huwag basta-bastang haharap sa kabilang direksyon dahil ito ang pinakahinihintay ng mga aswang. Hindi rin sila sasalakay mula sa likuran ng kanilang biktima dahil ang punterya nila ay ang lalamunan. Hindi nila ito magagawang sakmalin mula sa likod. Kung may dala kayong itak, mas makakabuti kung paunahan nyo ng wasiwas bago tuluyang lumingon. At sa oras na may matamaan kayo, huwag magdadalawang isip na patayin ang nilalang. Walang duda, ito na ang aswang napapatay sa'yo kapag hindi mo inunahan. Balik tayo sa kwento. Hawak-hawak ni Anoy ang kanyang pangontra. Ramdam nito ang pagkulo ng lana sa kanyang bulsa. Walang pagdududa ang binata na aswang nga ang kanyang makakasagupa. Biglang iwinasiwas ni Anoy ang itak papunta sa kanyang likuran. Alinsunod sa sinabi ni Mang Karding. Hindi inaasahan ni Anoy na tatamaan niya ang nilalang. Bigla itong umatungal ng malakas. Tumakbo papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Akmang tatakbo na sana palayo si Anoy nang mapansin nito ang isa pang nilalang na nakatago naman sa likod ng puno, hindi kalayuan sa kanyang kinakatayuan. Dali-dali itong tumakbo papunta sa direksyon kung saan tumatakbo ang kuto-kuto. Sa hindi malamang dahilan, sinundan ni Anoy ang nilalang. Alam ng binata na ang ikalawang aswang na nakita, isang taguliman, dahil kahit nasa harapan niya ito, huminto sa pagkulo ang lanang nasa bulsa. Nagawang abutan ng taguliman ang kuto-kuto. Sa kasamaang palad, mas malakas ito kumpara sa kanya. Naglaban ang dalawa. Ngunit sa nakikita ni Anoy, hindi kakayanin ng taguliman ang kalaban. Hanggang sa tuluyang mapuruhan ang taguliman, nakahandusay lang ito sa lupa habang pilit na tinatayo ang sarili. Sa hindi malamang dahilan, tila may nag-utos sa binatang sugurin ang kuto-kuto gamit ang kanyang itak. Pinagtataga niya ito. Umatungal ang nilalang na parang kinakatay na manok. Tinadtad ni Anoy ang kanyang katawan hanggang sa hindi na makakilos. Matapos ay umatras ito. Hinayaang makalapit ang taguliman. Habang marahang naglalakad, nililingon ng nilalang si Anoy na tila nagpapasalamat. Matapos nun, nilantakan nito ang putol na katawan.
pati na rin ang nagkalat na lamang loob ng kuto-kuto. Tinulungan mo ko noon. Ngayon patas na tayo, kaibigan. Sabay lakad palayo. Nakauwi ng ligtas si Anoy sa kanilang tahanan. Nang mga sumunod na araw, patuloy niya nang nararamdaman ang presensya ng taguliman. Kung minsan nakikita pa ito ng binatang sumisilip mula sa likod ng malalaking puno o hindi kaya naman sa mga sanga na para bang binabantayan siya. Hinayaan lang ni Anoy ang nilalang dahil hindi naman ito nakakaperwisyo. Mas panatag na ang kalooban ng binatang maglakad sa gitna ng kagubatan dahil alam nito na may nagbabantay sa kanya. Minsan isang araw, naisip nitong kausapin ang nilalang. Nakaupo ang binata sa harapan ng siga habang nagbabantay ng sinindihang tumpok ng kahoy para gawing uling. Napansin nito, umaaligid ang nilalang. Nagkataong mag-isa lang si Anoy ng mga sandaling iyon. Bunga ng pagkabagot. Tinawag nito ang nilalang. Alam ko nandiyan ka lang sa paligid. Pasensya ka na ha. Hindi ko alam ang pangalan mo. Pero maaari bang magpakita ka sa akin? Walang sumasagot. Ngunit nararamdaman niya ang mahinang yapak ng paa sa paligid. Huwag kang mahiya. Wala ka namang dapat katakutan eh. Hindi naman kita sasaktan. Sa totoo lang, ako pa nga ang dapat matakot sa'yo eh. Maya-maya lang ay nakarinig ito ng yapak na mga paa papunta sa kanyang likuran. Ilang sandali pa ang nakalipas. Napatayo ang binata. Isang nilalang ang nagpakita sa kanya. Sa wakas nagpakita ka din. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na masama. Nais ko lang makita yung totoong anyo ng nilalang na palaging sumusunod sa akin. Gusto ko ring malaman kung bakit mo to ginagawa. Hindi na umasa si Anoy na magsasalita ang nilalang. Ngunit laking gulat nito dahil biglang nagsalita ang taguliman. Hindi kami likas na masama. Wala kaming pagnanasa sa laman ng tao. Kaya hindi kami banta sa inyo. Isa pa, ikaw ang kauna-unahang taong nagligtas ng buhay ng isang kagaya ko. Kaya kita sinusundan sa kadahilanang gusto kong malaman kung ano ang dahilan at bakit mo ginawa yun. Tumawa ng malakas ang binata at muling naupo. Yun lang pala. Bakit hindi mo ko nilapitan nung una pa lang? Natatakot ako eh. Baka maulit yung nangyari noon. Nagulat si Anoy dahil alam nito ang nangyari. Ilang taon na ang nakakaraan. Kung ganon, ikaw nga din yung nilalang na tumulong sa akin noon. Tama ba? Oo, ako nga yung nilalang na yun. Nasaksihan ko kung paano kang nagdusa. Pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadya. Wala ka namang dapat ipag-alalay. Hindi mo kasalanang mahina ang isipan ko ng mga panahong yun. Hindi ko kasi kinaya yung tanawin eh. Kaya, ayun, nagkandaloko-loko na. Nang mga oras na yun, nagpatuloy lang ang pag-uusap ng dalawa. Nalaman ng binata, tahanan ng mga taguliman ang kagubatang kinaroroonan niya ng mga oras na mangyari ang sakuna. Simula ng araw na yun, palagi nang nagpupunta sa gubat si Anoy. Nakikipag-usap sa nilalang hanggang sa nakuha niya ang tiwala ng taguliman. Ilang buwan na tayong nag-uusap at nagkikita sa gubat na ito. Masasabi kong mapagkakatiwalaan ka naman. Gusto ko sanang ipakilala sa iyo ang aking anyong tao. Kaso lang, natatakot ako eh. Baka lumayo ka, kaibigan. Hindi nga ako natatakot sa nakikita ko ngayon eh. Hindi kita huhusgahan sa anyong tao mo. Hindi ko nga alam kung lalaki ka ba o babae. Sige lang, magpakatotoo ka. Antayin natin ang pagsikat ng araw. Doon ko ipapakita sa iyo ang totoo kong anyo. Hindi na malaya ni Anoy na nakaidlip na ito. Biglang napabalikwas ang binata dahil nang magmulat ito ng mata,
Nagliliwanag na ang kalangitan. Hinanap ng binata ang nilalang pero hindi niya ito makita. Sa isip ni Anoy, maaaring nagtampo ito at umalis dahil nakatulog siya habang nag-aantay. Aalis na sana si Anoy nang bigla siyang makarinig ng boses. "Oh, saan ka pupunta, Anoy?" Dahan-dahang lumingon ng binata. Kinusot pa ang mga mata. Hindi ito makapaniwala. Si Lena ang nakatayo sa harapan niya ng mga oras na yun. Lena, anong ginagawa mo dito? Ang aga-aga nasa gubat ka. Saka ang layo ng tahanan mo dito ah. Napangiti lang si Lena at lumapit. Inaya nitong maupo si Anoy sa nakatumbang puno. "Naaalala mo ba? Yung nilalang nakausap mo kagabi?" Dito na nagsimulang magtaka ang binata. Teka, paano mong nalaman na may kausap ako kagabi? Siguro nandito ka din oh. Ano bang nangyari? Naligaw ka ba? "Hindi ako naligaw, Anoy. Ako yung nilalang nakausap mo kagabi." Biglang nanayo ang balahibo ni Anoy sa buong katawan nang marinig ang sinabi ng dalaga. Para itong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi makapaniwala ang binata na ang nilalang na panayang sunod sa kanya at ang naging kaibigan, walang iba kung hindi ang kaklasing si Lena. Ay nako, yan ka na naman sa mga kalokohan mo, Lena. Tigilan mo ako ah. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ang lakas pa rin ng tama mo. Hindi nga, sabi mo sa akin yung totoo, bakit ka nandito? Totoo nga ang sinasabi ko, Anoy. Nandito ako dahil yung nilalang nakausap mo, pati ako ay iisa. Yan ang totoo, Anoy. Alam kong hindi ka maniniwala, pero ito, tignan mo ang braso ko. Sabay angat ng manggas ng damit. Nanlaki ang mga mata ni Anoy dahil naalala nito may kaparehong sugat ang nilalang na nakuha nito nang iligtas niya ang binata. Paanong nangyari yun? Teka, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil nga sa nangyari, nung unang beses ako nagpakita. Ayon pa dito, sinundan niya si Anoy nung gabing uuwi na upang masiguradong ligtas na makakarating sa kanilang tahanan. Sa kasamaang palad, isang aswang ang nagtangkang biktimahin si Anoy, kaya napilitan ang dalaga na makipagtuos. Napatitig sa malayo ang binata. Hindi pa rin makapaniwala sa mga naririnig. Teka lang ha. Teka lang, Lena ha. Seryoso ko ba sa mga sinasabi mo? Pasensya na. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na yung taguliman, pati ikaw ay iisa. Tumayo ang dalaga at sa mismong harapan ng binata, nagbago ito ng anyo. Muli ring bumalik sa pagiging tao. Nanlaki ang mga mata ni Anoy. Imbis na matakot, namangha pa ito sa ginawa ni Lena. Aba ayos ah. Ang lupit nun. Ngayon naniniwala na ako. Pero teka lang, Lena. Paano mo nasabi na tahanan mo yung gubat na to? Dating nakatira ang pamilya namin sa lugar na ito. Halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Alam kong hindi ka pa nakakarating sa bahaging iyon ng kagubatan. Napakasukal na doon eh. Sabay hila ng kamay ni Anoy. Naglakad ang mga ito papasok sa pinakasentro ng gubat. Wala nang taong nagpupunta sa lugar na yun dahil bukod sa napakasukal, pinamamahayan din ito ng mga limatik o mga lintang naninirahan sa mamasamasang kagubatan. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakarating ang mga ito sa malawak na mga kugon. Nasa gitna ng gubat. Hindi alam ni Anoy na merong ganong lugar, kaya namangha ito ng gusto. Dito sa lugar na to, nakatayo ang dating pamayanan naming mga taguliman. Simula pa nung unang panahon, naging kanlungan namin ang kagubatang ito. Pinangalagaan namin ang kalikasang pinagkukunan namin ng makakain.
Sumagi sa isipan ni Anoy ang nangyari sa nakaraan. Naalala ko lang, Lena. Pasensya ka na ah. Pero hindi pa rin ako makapaniwalang ikaw yung kaibigan kong taguliman. Hindi ko kasi maisip na magagawa mong kumain ng isang aswang. Kung titignan ang anyong tao ni Lena, hindi mo masasabi na isa itong taguliman. Balingkitan ang katawan. Napakakinis ng balat. Mahaba ang buhok at medyo payat. Taliwas ito sa anyo ng nilalang na nakatago sa loob ng kanyang pagkatao. Bahagi ng aming mga kakayahan ang ikubli sa karamihan ng totoo naming anyo. Kaming mga taguliman, may dalawang muka. Isang ginagamit sa pakikipaglaban at pangangaso. Isa naman sa pakikipagsalamuha sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin magkaibang ugali ng dalawa naming personalidad. Kung ano ko bilang tao, ganun din ako bilang taguliman. Nag-ikot ang dalawa sa paligid. Unti-unting lumiliwanag sa isipan ni Anoy ang anyo ng dating pamayanan ng mga taguliman. May ilan pang estrukturang nakatayo na mula sa mga dating tahanan. Meron ding lumang balon sa pinakagitna ng munting nayon. Kamangha-mangha, ni minsan, hindi pa ako nakarating sa lugar na ito. Pero bakit mo ko dinala dito, Lena? Para lubusan mong maunawaan ang dahilan kung bakit kami nagpasya na umalis dito at mamuhay kasama niyong mga tao. Hinawi ni Lena ang makapal na kugon. Tumambad sa binata ang sirasirang kagamitan ng mga mangaso, mga patibong na gawa sa bakal, at ilang sandatang nakakapatay ng mga ligaw na hayop. Hindi ba mga gamit to sa panguhuli ng hayop? Anong ginagawa ng mga yan dito? Ang mga gamit na yan, nasamsam namin sa paligid ng nayon. Nakarating na sa gawing ito mga mangaso. Dahil doon, nangamba ang aming pinuno na baka masira ang matagal nang iniingatan naming kapayapaan. Ilan din sa aming mga kalahi ang napahamak dahil hindi kami nauunawaan ng mga tao. Hinuhusga nila kami dahil sa panlabas naming mga anyo. Pero ang hindi nila alam, pinoprotektahan lang namin sila laban sa banta ng panganib sa lugar na ito. Habang naglalakad papunta sa gilid ng bangin, dumungaw si Anoy. Nakita nito ang isa pang aktibong pamayanan. Meron palang nakatira sa lugar na to? Tanong ni Anoy. Tama ka. Sila ang mga lahi ng aswang na kalaban ng aming angkan. Sila ang nang bibiktima ng mga taong naliligaw sa kagubatan. Gaya na lang ng naganap ilang taon na ang nakakaraan. Nakalimutan nila na teritoryo namin ang bahaging ito hanggang sa kung saan kayo nagpupunta para mangahoy at mag-uling. Naupo ang dalawa sa gilid ng lumang balon. Doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ayon pa sa dalaga, kaya sila umalis sa lugar para makaiwas sa maaaring maging gulo sa pagitan ng mga tao. Hindi alam ng karamihan ang pagkakaiba nila sa normal na mga aswang. Kaya naman madalas naiisip natin na pare-pareho lang sila. Matapos ang pag-uusap, hinatid na ni Lena palabas ng gubat ang binata. Sumabay na din ito para umuwi sa kanyang tahanan sa kabilang baryo. Sa kalagitnaan ng paglalakad, may nakasalubong ang mga ito na isang lalaki. May pasan-pasan na sako at tila hirap na hirap. Nag-alok ng tulong si Anoy ngunit tumanggi ito. Lumapit ang binata para kausapin ang lalaki. Ngunit napatras din ito nang maamoy ang napakalansang sangyo mula sa dala nitong sako. Hindi naman kumikilos si Lena. Nakatingin lang ito sa naturang lalaki habang pinakikiramdaman ang kilos nito. Hindi na. Ayos lang ako. Magaan lang naman ang dala ko. Kaso lang, medyo paahon ang daan. Pero wag kang mag-alala, Utoy. Kaya ko naman. O sige ho, Manong. Pero matanong ko lang ho, ano po ba yung laman ng sakong yan? Ah, ito ba?
Karne ng kinatay na kalabaw. Namatay kasi yung alaga ko sa paanan ng burol. Kaya doon na lang namin kinatay. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nang makalayo na ito, saka pa lamang nagsalita si Lena. Nagsisinungaling ang taong yun. Hindi karne ng kalabaw ang laman ng sako, kundi patay na katawan ng tao. Yun din ang hinala ko, Lena. Pero hayaan mo na siya. Hindi naman niya tayo ginalaw eh. Ngunit nagulat ito nang biglang sumigaw ang dalaga. Hoy, ikaw, tumigil ka. Kilala kita. Sino na naman yung biniktima mo? Talagang hindi na kayo natuto. Huminto sa paglalakad ang lalaki. Inilapag ang dalang sako. Paglingon nito sa kanila, laking gulat ni Anoy dahil nanlilisik na ang mga mata. Tumutulo pa ang laway. Pwede bang huwag kang makialam, Taguliman? Nagugutom ang pamilya ko. Kaya wag mo kong harangan. Kung ayaw mong patikaw, gawing pangkonsumo ng pamilya ko. Naglakad papalapit si Lena. Umatras ang lalaki. Huwag mo kong tatakutin sa sarili kong teritoryo. Nakalimutan mo yata, wala kang kapangyarihan sa umaga. Napatras ang lalaki. Muling binitbit ang sako. Masyado kang nakikialam. Hindi mo naiintindihan ang pinasok mong gulo. Taguliman, pagbabayaran mo ang araw na ito. Wika ng lalaki sabay takbo palayo. Oh, saan naman pupunta yun? Babalik siya doon sa maliit na baryo na nakita natin. Halika na, umalis na tayo dito. Paniguradong babalik yung lalaking yun, kasamang mga kalahi niya. Teka, ikaw, anong gagawin mo? Sasabihan ko si tatay tungkol dito. Siguradong magagalit siya sa oras na malaman niya na nambibiktima ng mga tao ang mga aswang gubat. Matapos ay nagmadali na ito upang umalis. Naiwan si Anoy sa lugar. Medyo malapit na rin sa kanilang bahay ang binata, kaya tumuloy na lang ito sa pag-uwi. Ngunit hindi pa rin nawala sa isipan ni Anoy ang nangyaring komprontasyon. Alam nitong mapanganib ang susuungin ng kaibigan. Kaya naman matapos maligo, pumunta ito sa tahanan ng dalaga. Saktong pagdating, nag-usap-usap ang pamilya ni Lena tungkol sa nangyari. Nahinto lang ito nang makita ng dalaga si Anoy, nakatayo sa labas ng kanilang tahanan. Anoy, bakit ka nandito? Alam kong malaking panganib ang kakaharapin mo, Lena. Kaya nandito ako para kahit papano makatulong. Lena, sino yung bisita mo? Bakit hindi mo patuloyin? Onoy, ikaw pala. Matagal ka nang hindi nakapunta dito. Pinapasok ito ng dalaga at pinaupo sa sala. Pasensya na ho kayo kung naputol ang pag-uusap nyo. Huwag po kayo mag-alala, Mang Intoy. Alam ko na ang katotohanan. Sinabi na sa akin ni Lena ang lahat ng tungkol sa totoo niyang pagkatao. Nandun po ako kanina nang kumprontay niya ang lalaking aswang. Ganun ba? Sa wakas, nagkaroon din ng lakas ng loob ang anak ko na ipagtapat sa nag-iisa niyang kaibigan ng katotohanan. Masaya ako dahil hindi ka lumayo nang malaman mo ang pagkatao ng anak ko. Hindi naman ako bumabatay sa panlabas na nyo sa pagpili ng kaibigan, Manong. Ang mahalaga, malinis ang hangarin, tapat at totoo ang isang tao. Yun po ang nakita kong katangian ni Lena. Ako lang talaga tong hindi makapaniwala. Kahit ako ang ama ni Lena, hindi rin maniniwalang aswang ang anak ko. Sabay tawa ng malakas. Tay, may pinag-uusapan tayong mahalaga. Yun muna ang pag-usapan natin. Mamaya na ang huntahan. Ay, oo nga pala, pasensya na anak. Wala na tayong magagawa. Mas mabuti nang nalaman mo ang nangyari, Lena. Kaya ipapaalam ko ito sa iba nating mga kalahi. Nang sa ganon magawa ng solusyon.
Sige na, maiwan ko muna kayo. Pupunta ako kay Tio Pilubo. Alam ko na, may isa pa akong taong pwedeng malapitan, Lena. Paniguradong malaki may tutulong niya sa atin. Sino naman ang taong yun, Anoy? Sigurado ko pang mapagkakatiwalaan siya? Oo naman, siya ang gumamot sa akin at sigurado akong malaki may tutulong niya. Huwag kang mag-alala dahil mapagkakatiwalaan ko ang taong yun. Akmang aalis na sana ang binata nang bigla itong hawakan ni Lena sa braso. Bakit mo ginagawa to, Anoy? Dahil kaibigan kita at ayokong malagay ka sa alanganing sitwasyon. Pinuntahan nito sa tahanan si Mang Karding upang humingi ng tulong. Pinaliwanag din ng binata ang pangyayari. Tila ginanahan ang matanda sa mga nalaman. Mahabang panahon na hindi ako nakakaengkwentro ng aswang. Sige, sabihin mo sa akin kung paano ko makakatulong. Kailangan ko lang po ng ilang payo kung paanong mabilis na mapapatay ang mga aswang gubat. Sige, bibigyan kita ng ilang payo pero sa isang kondisyon. Gusto kong sumama sa laban. Kung yan o ang gusto niya, Manong, walang problema sa akin. Makinig kang mabuti dahil mahalaga ang mga sasabihin ko. Ang mga aswang gubat, hindi lumalaban ng sarilinan. Laksa-laksa sila kung sumugod, kaya kailangang maging alisto ka sa lahat ng panahon. Kapag karap mo ang mga kagaya nila, hindi mo rin alam kung saan manggagaling sa tuwing umaatake. Taliwas ang kakayahan nila sa mga kuto-kuto. Dagdag pa nito, tuso din ang mga aswang gubat. Hindi ito nagiiwan ng bakas kahit saan, ngunit may paraan para matukoy ang kanilang kinaroroonan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasaboy ng abo sa paligid. Matapos makuha ang pagpayag ng matanda, isinama niya ito sa tahanan ni Lena. Saktong naroon na ang ama nito. Nagulat si Mang Intoy nang makita si Mang Karding. Karding, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, Intoy. Kumusta? Si Mang Karding palang tinutukoy mo. Matalik na magkaibigan sila ni tatay. Akala ko naman kung sinong isasama mo eh. Hindi ko naman alam eh. Pero ayos na din yan kahit papano. Magkakilala silang dalawa. Papagkakatiwalaan din natin sa mga sikreto nyo. Mamayang gabi babalik tayo sa lugar kung saan natin nakita yung lalaki. Dahil siguradong doon sila magtitipon-tipon. Ikaw ang una nilang hahanapin para matunto ng kinaroroonan namin. Ganon sila kung kumilos. Alam ko yon, Lena. Ipinaliwanag na sa akin ni Mang Karding ang lahat. Nakahanda na kami sa posibleng mangyari. Magaling kung ganon. Dahil naroon na sa lugar ang ilan sa mga kalahi namin. Nagmamatsyag sila habang nag-aantay ng oras. Bakit hindi ka muna magpahinga, Anoy? Hindi na, Lena. Hindi rin naman ako pagod eh. Isa pa, lalo kong ginaganahan dahil kasama ko sa pakikipaglaban ng kaibigan ko. Jesus ng bola pa. Halika na, magmerienda na tayo. Aba, tignan mo tong dalawang matanda. Nagawa pang mag-inuman. Saan galing yung alak nila? Hindi ko naman nakitang lumabas si tatay. Dala-dala ni Mang Karding ang bote ng alak na yan. Tinatago pa niya sa akin kanina, pero nakita ko naman. Inantay lang ng mga itong sumapit ang paglubog ng araw bago lumusop. Pagdating sa lugar, hindi nga nagkamali ang sinabi ng dalaga dahil nakaabang na roon ang mga aswang gubat. Kayo pala ang sinasabi sa akin ni Meloy. Ang lakas ng loob mong harangin sa daan ng isa sa mga kalahi ko. Abner, kayo ang lumabag sa batas. Pumatay at kumain ng tao ang isa sa mga kalahi mo. Kayo mismo ang gumawa ng kasunduang ito para mahinto ang gulo sa pagitan natin. Oo, pero wala kaming pagpipilian. Unti-unti nang nauubos ang buhay sa kagubatan.
Gawa ng mga taong walang habas na nangangaso. Sinisira ang kapaligiran. Sa tingin mo, hahayaan lang namin na magutom ang aming pamilya. At saka hindi ba, yun naman ang silbi ng mga tao sa ating mga aswang. Pagkain lang sila Mang Intoy. Kaya nga nagtataka ako kung bakit kayo nakikianib sa kanila. Yon ay sa kadahilanang hindi pagkain ang tingin namin sa kanila, kundi mga nilalang ng amang maylika. Babalaan kita, Abner. Sa una at sa huling pagkakataon, itigil niyo ang pagpatay sa mga tao. Anong magagawa nyo? Masyadong mapagmalaki ang lahi mo, Mang Intoy. Gayong wala namang kayong laban kung ikukumpara sa amin. Oo, tama ka, aswang. Wala ngang laban sa inyong mga taguliman. Pero sa palagay ko, sasapat na ang kakayahan ko para talunin kayo. Nanlaki ang mga mata ni Abner nang makita nito si Mang Karding. Saka pa lamang napagtanto ni Anoy na malaki ang takot ng mga aswang gubat sa matandang manggagamot. Biglang nagbago ang reaksyon. Lalo pa nang ilabas ni Mang Karding ang kanyang latigong gawa sa buntot ng pagi. Huwag kang makialam dito, Mang Karding. Walang atraso sa iyo, mga kalahi ko. Away namin ito ni Mang Untoy at ng kanyang angkan. Sa tingin mo, hahayaan kong galawin mo ang kaibigan ko. Hindi naman yata tamang manood ako. Pwes, kung yan ang hanap mo, mga kasama, sumugod kayo. Pagbigay ng hudyat ni Abner, naglabasan ang mga nakatagong aswang gubat. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may nakaabang na patibong para sa kanila, ang matandang manggagamot. Nagsaboy ito ng pinaghalong abo ng buto ng babaeng usa at asupre, dahilan para mag-iba ang amoy ng kapaligiran. Nang humupa ang alikabok, inihampas ng matanda ang kanyang latigo sa malaking bato. Kumislap ito na naging sanhi naman ng pagkasunog ng lupa kung saan tumama ang pinulbos na asupre. Natupok ang katawan ng mga aswang gubat, kaya nagpasya ang mga itong umalis sa lugar. Hindi makapaniwala si Abner sa ipinakitang kakayahan ni Mang Karding. Sa kabila ng katandaan nito, mahusay pa rin ang matanda sa pakikipaglaban. Wala akong balak na patayin sino man sa inyo. Kagaya ng mga tao, may karapatan kayong mamuhay. Ngunit tatandaan nyo ang limitasyon at hangganan kung saan kayo nabibilang. Hinabol naman ng mga kasama ni Lena ang nagtatakbuhang mga aswang. Hindi na ito nagawang pigilan ni Mang Untoy dahil matagal na rin na hindi nakakakain ng aswang ang mga ito. Ikaw ang nagdala ng kapamakan sa mga kalahi mo, Abner. Kung nanahimik na lang sana kayo, wala sanang mangyayaring ganito. Pakiusap, pigilan niyo mga kalahi mo, Mang Untoy. Pangako, hindi na kami lalampas sa aming hangganan. Hindi na rin kami papatay ng tao. Hayaan niyo lang kaming mamuhay. Huli na ang lahat, Abner. Mas makakabuti kung lilisanin niyo ang lugar na ito. Sa gayong paraan, makakapamuhay tayo ng payapa. Matapos ang pag-uusap, umalis na sa lugar si Mang Intoy. Naiwan si Lena at Anoy. Lena, anong balak mo sa isang yan? Wala namang silbi ang buhay niyan eh. Mas mabuti siguro kung isama na natin sa mga kalahi niyang namatay. Sabay sunggab kay Abner. Kinagat nito sa leeg ang lalaki sabay hila. Napatalikod na lamang ang mga nakakita. Ilang sandali lang, natapos ng kainin ng dalaga ang lamang loob nito. Matapos ang kaganapang iyon, bumalik si Lena at Anoy sa maliit na pamayanan ng mga aswang gubat. Inabandona ng mga ito ang nayon, tuluyang umalis sa lugar. Samantalang si Lena at kanyang ama nanatili sa pamayanan ng mga tao. Sa paglipas ng panahon,
Umalis si Anoy sa bayan para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na ito muling bumalik pa dahil bumuo ng pamilya sa bansang pinuntahan. Wala na rin siya naging balita sa kaibigan. Ngunit gayunpaman, hindi mawawala sa isipan nito ang alaala ni Lena, pati na rin ang kanyang angkan na kumakain ng kapwa aswang. Kaluban de Pampaamo. Para sa mga nasa toxic environment dyan, yung lagi napapag-initan, laging galit yung mga tao na nasa paligid mo, subukan mo tong Kaluban de Pampaamo. Ayan. Meron itong mga sangkap sa loob, mga kabayan. Itong kaluban, gawa ito ng mga katutubo sa Negros. Yung mga pangkalikasang sangkap, naroon sa loob. Again, pampaamo to, mga kabayan. Kapag ikaw kasi yung tipo ng tao na parang lagi ka napapag-initan, meron kang certain energy na dala kung bakit ka laging nakikita at lagi napapag-initan. Ang trabaho ng kaluban, tanggalin yung negative energy na yun. Bagay din to sa mga taong laging merong kausap or nasa sales para madali kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Paano siya gagamitin? Simple lang. Meron ka ng lalagyan, andyan yung mga sangkap sa loob. Meron ka pang gabay pulang telepouch mula sa Lika Merchandise. Lalagay mo lang yan dyan, lagay mo sa bulsa mo, lagay mo sa bag mo, mag-work na yun. Kung interesado ka dito, kabayan, i-visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise or i-click mo yung yellow basket na nasa baba. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa